Tandaan ninyo yung pagmumukha nitong 215 na ito na kongresista, kahit kaibigan pa natin yan, kahit ninong at ninang pa natin yan, kahit mga nakasama pa natin yan, bakit kayo pumirma sa impeachment ng pinagkakatiwalaang government official sa bansa, sa kasaysayan ng bansang ito, nang hindi nyo chinecheck man lang kung ano talaga yung mga detalye ng kaso niya, hindi na hearing. Gagante ang taong bayan para kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte sa lahat ng pinaggagawa ninyo sa pamilya Duterte na sila ang nagdala ng tunay na pagbabago sa bansang ito. Tinarantado nyo si Pangulong Duterte at si Sara Duterte. Para saan? Para sa dagdag na pondo, para sa political survival ninyo, wala kayong mga utang na loob. Sir, marami kasing issue na kasabay ng balitang ito. Andyan yung BICAM issue, yung BICAM report sa 2025 budget, yung pinapacomment yung mga lider ng pamahalaan doon sa petition sa challenging the constitutionality of the 2025 GAA. May comment din yung Makati Business Club expressing concerns doon sa pagkabuo nga ng 2025 national budget. Mayroon pang issue recently sa Supreme Court, yung bankruptcy sa PhilHealth na naisiwala sa nagdaang hearing. Meron din tayong food security crisis. Meron din po tayong mga issues sa GOCCs na nagkakaroon ng full control. Mga ganitong issue na dapat nabibigyan ng kaliwanagan. Anong tingin niyo dito, sir, sa issue sa impeachment? Ito ba distraction lang para hindi mapansin itong mga balitang ito na naririnig po natin araw-araw sa mga radyo, napapanood natin sa TV at nababasa po natin sa mga pahayagan? Ano yan? Parang two birds in one stone yan para sa mga kongresista. Una, tumulong sila sa administrasyon sa pag-distract sa taong bayan. Tama kayo sa sinabi ninyo, napakaraming problema ng bayan. At isa dyan, merong dineklarang food security problem. Baka magkaroon ng kakulangan ng pagkain, di ba? Hindi pa nga nasosolusyonan yung pinangako na 20 pesos na bigas. Magkukulang pa pala yung pagkain para sa 120 million na Pilipino, di ba? Pangalawa, yung isang sinabi ninyo, na bankrupt pala yung PhilHealth, nililipat pa yung pondo, bilyon-bilyon, panggawa ng karsada. Pangatlo, alam nyo, hindi natin natatalakay na recently, yung kriminalidad at dorogista, mga dorogista, ang dami. Sa bansa, saan kayo nakakita na 1-year-old, hostage, 6 years old, pinupugutan, infant, ginagahasa na uli, 80 years old na lola, ginagahasa na uli, at kung sino-sino pang mga dorogista na alam nyo, yung mga kriminal ay hangung-hango, bangag, high on drugs, kasi yung kanilang mga ginagawa ay talaga, hayop, di ba? So yung mga ganyang klaseng problema ng bansa, kasama na ng iban yung nabanggit na marami, yan ang problema ng Pilipinas. Yan ang state of the nation. So anong nangyari sa pamamagitan nitong impeachment approval ng House of Representatives? Una, tama kayo, na-distract ang taong bayan. Pangalawa, yung sa budget na sa BICAM na hocus-pocus na, yan ang malaking issue kasi nakasalang sa Supreme Court. Siyempre gusto rin nilang makakalimutan yan. Bakit? Nakausap ko si Congressman Ungab ng Davao City. Ang sabi niya, it is an election budget. Ang daming in-insert dyan na bilyon-bilyon na hindi na natin maintindihan yung mga naging insertion dahil dun pa lang sa BICAM report, blanco yung mga nakalagay, di ba? Sino mag-fill up ng mga blanco na yon? Hindi pa rin natin alam kung sino nag-fill up, di ba? Habang nirereklamo naman ni Congressman Ungab yun at ni Pangulong Duterte, sumagot naman si Pangulong Bongbong Marcos na yung pinirmahan daw niyang GAA, wala naman blanco. To remind him, at nire-remind naman siya ng lahat, hindi nga po yung GAA ang pinirmahan niyo yung problema. Yung BICAM, yung parang nag-ooperate dun sa GAA na yon. Maraming blanco. Sino nag-fill up ng mga blanco? At ang nilalagay doon, hindi naman piso, 20 pesos, 50 pesos, bilyon-bilyon at daang-daang bilyon. Diba? So kaya yan ang mga distraction na nangyari
sa pamamagitan nitong impeachment complaint kahapon. And maliban dyan, kaya nga sinabi kong two birds in one stone, pagdating ng impeachment, pagkaka-impeach nila kay Sara Duterte, una, natabunan yung BICAM at lahat ng problema ng bansa na dapat yun ang tinatakel sa Kongreso. Pangalawa, ang balita natin dyan, kaya pinatawag sa Romualdez Hall, nagpangakuan at nagbigayan ng mga pondo sa mga kongresistang pipirma. Kasi alam nyo, bakit ka pipirma dyan? Diba? Alam mo na majority ng iyong distrito at probinsya gusto si Sara Duterte. At yung kaso kay Sara Duterte, hindi pa nahihiring, hindi pa nadidiscuss sa Kongreso. So bakit ka pipirma ng mabilisan nung pinatawag ka? Yan daw ang isang dahilan, sabi ng ibang mga kongresista na kaibigan natin, nagkapangakuan ng pondo at ng pera. Ang masabi ko dyan, kung pwede lang talaga magmura, ang kakapal naman ng mga pagmumukha natin sa Kongreso.